Intellectual Property Office of the Philippines, maglalabas na ng pahayag tungkol sa kanilang desisyon kung aaprubahan ba nila ang application for Eat Bulaga trademark ni Henyo Master Joey De Leon. Milyong-milyong mga legit the barkads nga ang naghihintay sa magiging resulta ng ginawang pagdinig para sa copyright infringement case na isinampa ng TVJ laban sa Tape Incorporated. Kasabay din nito, ang paghihintay sa magiging desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines sa application ni Joey De Leon para sa Eat Bulaga trademark. Una na ngang nilinaw ng Intellectual Property Office of the Philippines, na hindi makakaapekto sa application ni Joey De Leon ang 10-year renewal na iginawad nila sa Tape Incorporated noong nakaraang buwan. Napakalaking bagay kung maaprubahan ang application ni Joey De Leon, dahil kahit na hindi pumabor ang desisyon ng korte sa kanila, ay pwede pa rin nilang gamitin ang Eat Bulaga bilang pamagat ng kanilang noontime show, dahil ang nirehistrong classification ni Joey De Leon ay para sa entertainment purposes. Yung Tape Incorporated, nag-register sila ng trademark ng Eat Bulaga, pero ibang klaseng logo Hindi siya yung mismong word Eat Bulaga. Nag-file sila ng trademark sa Intellectual Property Office noong 2011 para sa mga kategorya ng merchandise, kumbaga physical products. Hindi sa kategorya ng entertainment. Yan. So, ibig sabihin, yung ginawa ng Tape Incorporated, yung producer ng Eat Bulaga, nag-seek sila ng protection, pinaregister nila yung Eat Bulaga, pero hindi sa entertainment. Saan mo lang? Sa physical merchandise. 2011 yun. Na-approve siya ng 2013. Noong February 2023, si Joey De Leon ay nag-file ng sarili niyang trademark registration para sa term Eat Bulaga as a phrase itself, pero sa single category of entertainment. Hindi pa siya approved pero pending yung application. Tapos noong March 2023, nag-file na rin si Tito Soto, Joey De Leon at yung producer or presidente ng tape, si Tony Tuvera, ng also a trademark registration for Eat Bulaga, pero both for physical merchandise at for entertainment. So, kumbaga may dalawang pending registration for Eat Bulaga. Ngayon, Eat Bulaga ba ay isang trademark? Kung sabihin natin yung TV show ay isang produkto, syempre kasi binibenta nila yan, may advertisers. So in a sense, parang produkto na rin yan. Kasi nakikita ng tao ano yung product na binibenta. Binibenta ng tape yung TV show para kumuha ng sponsor. So as itself, trademark siya. Diba? Ngayon, sa batas ng intellectual property law para sa trademark, protektado ka lang sa kategorya or category or classification na kung saan ka nag-apply. So yung application o yung trademark ng tape ay hindi para sa entertainment. So, nakita niyo yan may trademark nga ang Tape Incorporated, pero hindi siya para sa TV shows or entertainment. Ngayon, balik ulit tayo sa copyright. Sa mga news reports at sa mga TV interviews ni Tito Soto at ni Joey De Leon, according to Joey De Leon, siya daw ang nag-isip o nag-invento or nag-coin the phrase na Eat Bulaga nung naglalaro siya sa mga anak niya. Diba, syempre parang slang word siya, tapos pinapatawa mo yung mga anak mo, so Eat Bulaga. So, at alam natin sa history na nag-umpisa ang Tito Vic and Joey sa Eat Bulaga noong 1979, pero pumasok lang ang Tape Incorporated ng 1981. So yan, ang pinapalabas ni Tito Soto at Joey De Leon, pag copyright, sila ang may-ari. Pero yung Tape Incorporated naman, as a trademark, sila ang may-ari, pero hindi sila may-ari ng trademark ng Eat Bulaga para sa entertainment o pang TV show, pang physical merchandise lang, yung parang pang ganito lang, no? Pang mga packaging at saka labeling ng mga products. So, medyo nalito ka ba? Yan talagang trabaho ng abogado Para na lang kung nalito kayo, magcha-charge pa rin kami. Pasensya na. So, siyempre magtatanong mga tao, sino ba talaga ang may-ari ng Eat Bulaga? Kung maniniwala tayo kay Joey De Leon, as a copyright, siya ang may-ari. Pero as a trademark ng Eat Bulaga, tape ang may-ari, pero hindi para sa TV show. Anong sabihin ito? So, opinion lang to bilang abogado, bilang intellectual property lawyer. Kapag si TVJ, Tito Vic and Joey, ay gumawa ng content or TV show sa TV5 at tinitle nilang Eat Bulaga,
hindi sila pwedeng pigilin ng tape, yung producer ng Itbulaga sa GMA, kasi wala silang protection doon. Ngayon, yung protection ng tape ay particular logo. Ibang klaseng logo siya. Papakita ko sa screen na yon. Yan ang trademark ng Tape Incorporated. Not the actual phrase of Itbulaga, pero yung artwork ng Itbulaga. Ngayon, kung maalala nyo lang, yung original artwork ng Itbulaga, long ago, ito yung papakita ko sa iyo. Yung letter E ng Itbulaga, ng It, ay yung reverse na Channel 9. Kasi, long ago, yung Itbulaga ay nasa Channel 9 nun or RPN 9. Ay, pero alam ko lahat yata ng channel pinuntahan ng Itbulaga eh. Nag-ano sila, full circle. Ito na yun yung latest development. According sa mga abogado ng TVJ, ng Tito Vic and Joey, magdedemanda sila against tape para i-cancel yung kanilang trademark of Itbulaga kasi final yun noong 2011 with bad faith or fraudulently. Pero ang alam ko hindi pa yata na-file. Yan ang plano pa lang nila. So, mahirap mag-prove kung bad faith kasi ang bad faith, yung masamang isip, walang good faith, yan, papakita mo na yung mga mind or mga utak ng tape, ba't nila ginawa na yun na walang kinalaman kay Tito Vic and Joey. Pero, since na-file siya ng 2011, approve siya ng 2013, pwede magsabihin na hindi alam ni Tito Vic and Joey yun? Kasi pag hindi nila alam, pwede sabihin fraudulently. Pero pag alam nila na may trademark at wala silang ginawa, parang hirap sabihin na bad faith. Kung alam nyo ng 2013 tapos wala kang ginawa, baka ibang tingin ng mga judge kung umabot sa korte yan. So, in summation po, ito total ho natin. Each of them owns the phrase Itbulaga pero in different categories. Isa copyright, isa trademark. Hindi sila pwedeng mag-combine. So, pag nagdemanda si tape pero ginamit ang Itbulaga ni TVJ as a copyright, hindi pwede yan kasi ang protection lang ng tape ay tungkol sa trademark. Maraming salamat po. If you can, please like and like this video at saka paki-subscribe sa channel. This encourages me to make more videos para na lang mayroon tayong knowledge at saka I can tell people mga legal issues and I can explain them. Again, maraming salamat at good day sa inyong lahat. Hi, please do me a favor and smash that like button. It'll help me a lot and it will trigger the YouTube algorithm. Now, if you have not yet, please subscribe to my channel. If you don't, my dog will eat this exam booklet and that student has to repeat his final exam again.